So tayo, di ba? Pero bakit parang yung channel nyo, bakit binabalahura nyo si Kitty Duterte at si Ma'am Hanelet, di ba? Paano binabalahura, Joel? Hindi kasi. Ikaw nga binabalahura mo yung live ko, hindi mo pa turn eh. Pagkatapos So ayan, welcome po sa Jaxtas Reaction TV. So yung ating pag-uusapan po ngayon dito sa bidyong ito ay tungkol po dito sa kay Joey Cruz na naganap sa kanilang live yata to doon sa TikTok at pinost niya ito sa YouTube channel niya. So hindi na po natin patatagalin to, basta meron pong umipal na pinagbigyan ni Joey Cruz na magtanong, pero yun pala biglang umatake yung napagbigyan. Then ayun, then si Joey Cruz din niya napigilan. Ayun, sabi nga niya, ayan, may content na kayo. So let's go. So panoorin muna natin yung discussion la dito ni Joey Cruz at saka si Daryl Yap with special guest. Kalimutan ko sinong name nito. Basta kilala niyo din to. Tatlo to sila dito eh. Alright, let's go. Nakalimutan ko, abogada pala siya. Noong moment na yun yung nagbukas sa akin. Oo nga no, sabi ko. Pero ang galing ni VP no, si VP yun, hindi siya in-advisean nun. Si VP nagsabing isang pa sa korte. Sabi naman ni Inday, confident naman siya na may pagtatanggol niya yung sarili niya, may pagtatanggol siya ng mga abogado. Na nung time na yun, nagbabawas kasi siya, sobrang daming gustong mag-abogado sa kanya. So sa lagay na yun, yung mga abogadong yun, nagbawas na, nag-eliminate siya. Okay siya sa trial. Kasi abogada siya, naniniwala siya na lalabas ang katotohanan kapag may trial, alam niya kung paano dalhin yung sarili niya. I mean, okay siyang makipaglaban kung sa tamang paraan. Huwag siya makipaglaban sa mali kasi hindi tanggap ng prinsipyo niya, nasasagot siya sa mali. Parang ganun yung basta ganun. So dito, nagigets ko yung parang gustong sabihin ni Daryl Yap na kumbaga, si BP Sara kasi hindi siya uurong sa trial. Gusto nga niya bloodbath eh, 'di ba? Siya nga nagsabi bloodbath to. So, kung si BP Sara ang masunod, gusto na ni BP Sara talaga na mag-trial. Pero sa legal defense ni BP Sara, yung mga abogado niya, kumbaga pinapayuhan siya na wala namang problema na makipag-trial ka, Vice President. Pero in a way na dapat kung makipag-trial ka, isa tamang paraan naman. Kasi mahirap naman pag sumagot ka pero hindi pala tamang paraan yung trial or yung ginawang procedure. So yun yung take ko dito na kumbaga ito ay galing sa legal defense ni BP Sara na opinion. Kasi kung si BP Sara yung pagbabasihan natin, gusto talaga niyang, sige, trial na tayo para magkaalaman na ang lahat. So yun yung take ko dito. Yun yung parang gustong sabihin ni Daryl Yap. Lininaw ko lang. Alright, so let's go. Anyway, direct go! Sorry kasi yung laptop nitong hiniraman ko, alam mo naman ako wala akong StreamYard. So yung laptop nung hiniraman ko, yung camera niya nasa keyboard ang putang inang pauso. Hindi ko tuloy makita yung sarili ko. Nakaganto tuloy ako. Ito yung laptop po. Wisit. Anyways, inano ko lang kanina, narinig ko lang kanina, salamat daw dun sa nag-advise kay VP na mag-file sa Supreme Court. Oo, alam niyo si VP yon, and honestly, when she heard about it, yun ang unang sinabi niya. Sabi niya, "Ha? Okay lang sila?" Parang ganoon. Bakit nila ginawa yun? Adi mag-file ako sa Supreme Court. Siya yun mismo. Siya yung nagsabi. Yun yung narinig ko. Sabi niya ganun. Parang ang feeling niya, parang sinabotahe. Parang may ganun. Paano ko ba sasabihin? It was like, parang natawa siya na, parang sinasabotahe nila yung sarili nila. Own words ko to pero siya yung nagsabing, I have to Sir Daryl, wag naman yung on words. Yung sinabi talaga ni VP. Sige, klaruhin mo yung sinabi talaga ni VP. Kasi alam mo naman, kung mag-on words ka dyan, tapos merong mga anti-Duterte na mga makapanood dyan sa video mo, alam mo, yun yung kukunin nilang content at gagawa ng reaction, then, ayun, babanatan ka. On words pala, invento ka lang pala eh. So, ayusin po natin. Sige. Baka maklaro po niya. Klaruhin niyo po, Sir Daryl Yap. Niya sa Supreme Court kasi okay na sana, kaso
parang okay na sana kaso lang, bakit nagdagdag pa? Parang gano'n, hindi ko na masyado maalala. Basta it was like that. So, ayun lang. Anong sinabutahe yung nung time na Kasi di ba ang dami di ba may final na? yung sunod na yung impeachment complaint tapos oo. Tapos parang feeling ni Inday, parang nag-self-destruct sila. Nung nag-file pa ulit, parang isang taon ka lang pwede mag-file. Parang, hindi ko alam to basta yun lang yung narinig ko. Oo, tama ba yun? Na sa isang taon, parang gano'n? Isang impeachment lang yung pwedeng i-initiate, gano'n. Yeah. And then they did another. Tapos sabi ni VP, parang hindi niya magets. So, regarding in that matter, Daryl Yap, ang take ko dyan is yung legal defense ni BP Sara, yun yung naghahanap ng kumbaga proper procedure. Kumbaga hinahanapan nila kung tama ba yung procedure ng proseso ng mga nag-file ng impeachment, pinag-aralan nila, then nakita nila na may butas, ganito, ganyan. Kasi yung legal defense po kasi ni Sara Duterte, Vice President Sara Duterte, law firm kasi yun kumbaga composed of marami po sila na mga lawyer. Kasi law firm po yun. So medyo meron po yung kamahalan po yung bayad doon. So syempre as a client nila si Vice President, so syempre yun po talaga yung gagawin ng mga lawyer. Kumbaga maghanap ng butas sa final na case at yun nga yung nahanapan nila ng butas. So definitely ang nakapagkuan nun tungkol dyan is yung mga legal defense ni Vice President. Okay? Go. So sabi niya, siya nagsabing diretso Supreme Court yan kasi parang mali, parang ganun. Well, siya very open naman siyang sagutin kung magkaka-impeach, kung may trial, open. Ano na siya dun handang-handa na. Kaso lang parang mali. Kung sasagot ka, dapat sumagot ka sa tamang paraan. Parang ganun yung sabi niya sa usapan nila. Kasi hindi man niya ako kinakausap ng malalim Pagbaklaan lang kami nag-uusap. So hindi ko masyado naiintindihan yung Ano talaga si Inday, no? By the book. Oo, totoo. Talagang sabi niya, by the book. Okay. Parang ganito yung sabi niya. Totoo ba yan? Sabi niya. Tapos sabi ko, sabi ni Amy, magsasara na kami ng hindi ko na talaga maalala. Basta si Amy magsasara na daw yung Senate. Tapos si Inday, ang reaksyon niya, totoo ba yan? Bakit pa tayo naghahanda? Sabi niya doon alam mo naman, abogado ko si Raymond, yung kuya niya. Si Sig. So ngayon, yun yung narinig ko. Sabi nga, bakit pa kami naghahanda? Mali ang ginagawa nila, parang gano'n. So, honestly, dun pa lang, parang nakita niya na parang, ayoko yung magsabi na, pero parang feeling niya, sinabotahin nila yung sarili nila. Parang may ganun Kasi, bawal daw yun. Hindi daw pwede yun. Malalabag daw yun. Okay na sana, may nakakasana, parang ganun. Bakit gaganunin pa? So, something like that. Yun yung alam kong Okay, parang, sana. Sinasabi mo direct, parang at the onset, ang feeling ni Inday, parang wala to, ganyan. No. Gusto niya mag-explain. Though, hindi ko na sasabihin kung sino. Though, sa usapan na yon, ang sabi ng taong yon, Inday, wala silang pakialam sa trial. Alam mo naman yung mga pink at mga dilawan, ang gusto lang yan, stage para siraan ka. Gusto lang nilang iangat yan doon para makapanloko ng tao, yung masira ka, paulit-ulit nila yung gawin ng ganyan. Sabi naman ni Inday, confident naman siya na may pagtatanggol niya yung sarili niya, may pagtatanggol siya ng mga abogado. Nung time na yun, nagbabawas kasi siya, sobrang daming gustong mag-abogado sa kanya. So sa lagay na yon, yung mga abogadong yon, nagbawas na, nag-eliminate. Bawas pa siya doon. Oo, so ako, ang sabi ni Inday, bakit nila ginawa yon na ma-jeopardize yung, masisira yung plano nila. So hindi niya rin masyadong gets. Ang stand niya, okay siya sa trial. Kasi abogada siya, naniniwala siya na lalabas ang katotohanan kapag may trial, alam niya kung paano dalhin ng sarili niya. Yun nga lang, okay siya. Di ba naalala nyo, sabi niya, sige, mag-bloodbath na tayo, ganyan-ganyan. Di ba? Parang, tapos biglang mali pala. Finally, nagkaisa na lahat ng mga legal niya na nagsasabing mali. Okay siyang makipaglaban kung sa tamang paraan. Huwag siya makipaglaban sa mali kasi hindi tanggap ng prinsipyo niya na sasagot siya sa mali. So about that matter, Sir Daryl Yap, yun na nga yung sinasabi ko kanina na yung legal defense ni Vice President BP Sara, yung nagbigay ng kanyang suggestion sa kanya na ganito, Vice President, ganito yung gawin mo. Huwag kang sumagot sa maling paraan. Sasagot ka lang kung sa tamang paraan din yung parang pagproseso ng kaso sa'yo.
Yung prinusiso na kaso kasi nakitaan ng legal defense ni Vice President, maling-mali eh. So, yun yung take ko dyan. Parang ganun yung basta ganun siya. Basta sa tama siya. Okay siya makipagbakbakan kung okay. Parang that's how I recall those things. So, yung nagtatanong na ang galing nung nag-advise sa kanya, it was not advice. It was the Vice President's own wisdom who actually parang nag-initiate ng move na yon na sa Supreme Court. Kasi nakalimutan ko, abogada pala siya. No moment na yun yung yun yung nagbukas sa akin. Oo nga no, sabi ko, tama. So ngayon, nung ganyan nga yung nangyari, chinat ko siya, sinabi ko, nung lumabas yung nung Supreme Court na tama pala VP, tama ka ganyan. Tapos ang reply niya sa akin yung emoji na naka-roll eyes kasi parang pinagdudahan ko daw yung niya, yung Oo, sabi niya, di ka pala naniwala sa akin, sabi niya. Sabi ko, hindi ko naman naintindihan yan eh. Sabi ko, tsaka ikaw ang sabi mo, gera na. Si Amy ayaw niya. Sinabi ni Senator Amy, ano nga daw yun, mali. Siya, pag sinabi ni VP, yun naman yung ko, kung makikipag-away. Kaso lang sabi niya, makipag-away tayo, na hindi tayo mukanta nga. Alam nga, makipag-away tayo, mali naman yung pinapasukan natin. So tama si Sas, by the book talaga si VP. I know, yun yung medyo formal si VP sa ganyan, sa mga batas-batas, sa mga yun. So, ganun ang naano ko sa kanya. So, yun, kaya ako pumasok. Yeah. Anong reaction direct ni VP nung lumabas yung decision ng Senate? Hindi ko alam yung initial. Ngayon kasi magkausap kami, hindi magkikita kami, pero ang niya is hindi, paano ko ba to sasabihin na hindi ako madedemanda? Teka. Lahat ng dapat dismissed. Yung archive na yan, hindi ko yan nagigets. Dapat dismissed yan. So, I don't know kung anong stand pa ni VP regarding the dismissed and archives. Kayo nila Sasa, mas nakakaintindi niyan. Ako wala akong alam dyan. So, i-chat GPT ko pa ang difference niyan. So, ang ko was, alam ni VP na mali yung, mali yung yung complaint. Alam niyang mali. Pero etong resulta na archived or dismissed, parang hindi pa kami nakakapag-usap. Pero si Amy, gusto niya dismissed. Kabaklaan lang daw yung archives, sabi niya. Ano lang yun? Parang to accommodate, Ako tingin ko parang to just make it to easier. To have a common ground. Parang, para magkita sa gitna. Something like ganon. Ayun. I don't know. Para lang mas madaling bumoto yung iba na sige, i-archive na, ganon. Yeah. Na. I don't know. Pero ang galing ni VP, no? Si VP yun, hindi siya in-advisean nun. Si VP nagsabing isang pa sa korte. Okay. So, ibig sabihin, okay. So, ibig sabihin, siya rin nagsabi, sabi niya, hindi niya sa akin sinabi kung sino, pero sabi niya, mayroon namang may ayaw sa mga Duterte sa Supreme Court. Pero confident siya na kahit yung ayaw sa kanila, makita na may mali dun sa reklamo. Oo. Ayun. So, tama lahat nung sinabi niya. Kaya nung sinabi ko, tama ka, ang galing-galing mo, clap. Ang nireply niya sa akin, emoji na naka-roll eyes na sinabi niya, hindi ka pala naniwala sa sinabi ko. So, ayun. Oo. Yung tawag dito, may comment kasi dito si Ignis sabi niya, di ko napanood pa yung interview ni Inday kanina dahil nasa labas ako. Sinabi pala ni Inday na na hindi niya inaasahan yung decision ng Supreme Court. I don't know, basta ang sabi niya, I mean, siguro sa numbers. Na unanimous, gano'n. Oo, siguro sa numbers. Kasi nagbanggit siya sa akin na, sorry, baka mamali ako. Pero ito lang naalala ko, ako na lang sisihin nyo. Hindi parang ang tono was, hindi naman lahat ng mahistrado doon ay masasabihing neutral. Meron din ayaw sa kanila. So parang feeling ko ang kinagulat niya yung 13 talaga. Pero sa tingin niya talaga, tama yung desisyon. Yun yung ko. Kasi yun ang yun ang stand niya. She's a lawyer, so yun yung pinanghawakan niya. Ang galing nga, ang galing. I kind of felt na parang meron ring message yung Supreme Court. Kasi parang feeling ko yung Supreme Court is is under a lot of pressure. Tapos sa lahat ng mga public interest cases na meron ngayon, yung kay Inday yung una nilang ni-resolve. Oo, parang feeling ko pag na-resolve nila yon, it sends a strong message. That's hindi ako parang sinasabi ng Supreme Court, hindi ako sasama sa ninyo yung bashing party ninyo kay Inday Sara. Parang ganun yung ng Supreme Court So galing nga ako nabuhayan din ako. Nabuhayan din ako. I have to admit, nabuhayan din ako. So meron pa pala tayong kakampi. Ayun, kahit papaano.
ako naman not necessarily kakampi, but people na actually Maaasahan, ganun ba? Yeah, people na dependable. Alam mo yun, minsan kasi kahit ako, wala naman ako sa tama pero alam mo yun, pag may sumusuheto sa akin or kumukonsinte, parang okay din na meron talagang nagche-check. So, meron akong ganun, meron ako. Anyway, direct more chismis please, wag kang bumaba, walang matutuyo. Wala akong machismis Ano ba yun? Ano ba bang machismis ko? Anyway, wiwiwi lang ako ha. Didiverse, hello? So dito na yung merong umakyat tapos yung sabi ni Joey Cruz dito, Didiverse. So Didiverse pala yun. So pinakyat ito ni Joey Cruz. Iihi pa sana si Joey Cruz dito pero pinagbigyan niya kasi kumbaga baka naman po importante yung gusto niyang italakay. Kasi nga humihingi ng kumbaga konsiderasyon. Then ngayon binigyan ng konsiderasyon ni Joey Cruz, then hindi sa inaasahan ito yung nangyari. Let's go. Hello, Hello, ma'am po. Didiverse. Hello po, narinig niyo ako? Naririnig ka, Joel. Naririnig ka. Ang sa akin lang po, diba? Joel, wait lang, Joel. Pila tayo, Joel. May sasabihin lang po ako, bababa din ako. Kayo ang solid DDS po tayo, diba? Pero bakit parang yung channel nyo, bakit binabalahura nyo si Kitty Duterte at si Ma'am Hanelet, diba? Paano binabalahura, Joel? Hindi kasi Ikaw nga binabalahura mo yung live ko, hindi mo pa turn pagkatapos hijackin mo Tapos wait, hold on, wag mo ako baba, tayo mag-uusap. Bakit galit na galit kayo? Bakit galit na galit kayo kay Ma'am Hanelet? Paano ako galit kay Kitty at saka kay Hanelet? Bakit binabalahura nyo? Paano binabalahura? Paano binabalahura? Anong sinabi kong pagbabalahura? Okay. Eto, gusto mo sabihin ko. Ang sinasabi ko, yung si Alvin Chipmunk, yung yung gagaya niyan, ginagamit. Joel, isang tanong, isang sagot. Ano yung pambabalahurang sinabi ko kay Kitty at saka kay Hanelet? Huwag pa ikot-ikot. Kaya nga, bakit ayaw niya? Bakit? Yung live ko Sagot. Anong pambalahura? Bakit sinasabi niyo na hindi sila part ng Duterte family? Meron akong sinabing ganon? Meron. Wala akong sinabing ganon. Meron. Yung mga previous live mo. Sinabing ganon, Joel. Bakit ginagamit nyo ang logo ng Office of the Vice President? Walang ganon, Joel. Asan yung proof mo, Joel? Sinungaling ka. Meron na kay Sir Edwin Yamora. Ang mahirap sa inyo na nagpapanggap puro kayo Duterte pero binabalahura nyo ang si Kitty Duterte, di ba? Kung ako kay Joey Cruz dito, kasi parang si Joey Cruz yung host dito, ibababa ko na to kasi nonsense yun Kasi nga nanghanap lang yun ng gulo, papansin lang yun, ipa lang yung Didiverse na umakyat. Mahalata mo naman kasi kung gusto ni Didiverse ng maayos na pag-usapan or debatihan, syempre kung ikaw nakikipagdebate ka, sanay ka na makikipagdebate, syempre alam mo na paano gumalang. Pero itong si Didiverse, alam mo naman talaga na parang si Balahura lang. Yung vlogger na si Francis Balahura na walang ibang alam kundi trash talk ng trash talk sa mga Duterte. Yun yung take ko dito. Okay, let's go. Huwag mo ako ibababa. Channel mo to? Ibaba mo na yan, Joey. Hindi nyo na ba alam yung kalagayan ni Tatay Digong? Walang bastos, di ba? Sabi pa ni Didiverse dito, wag mo akong ibababa, channel mo to. Didiverse, ikaw lang nga nakikiakyat, ikaw nga humihingi ng konsiderasyon na pakinggan ka, tapos ganito pa yung asal mo pag-akyat. Siyempre natural, ibababa ka talaga kasi nonsense yung mga topic mo nanggugulo ka lang, di ba? Ano ka ba? Talaga itong mga pinklawan na ito, mga dilawan or mga loyalista, wala talagang ibang ginagawa kundi nanggugulo na lang. Yan naman talaga yung sanay nila. Umiiyak dyan sa kalsada, mag-rally, magsusunog ng kahit anong bagay. Okay, let's go. Dalaw, tapos masaya pa kayo? Ibaba mo na yan. Huwag mo ako ibaba. Bakit? Channel mo to? Ibaba mo na yan. Ibaba mo na yan, Joey. Bakit mo ako ibababa? Joey, ibaba mo na yan. Joel.
Diyos ko. Unang-una, Joel. Ayan. Ang ganda na ng usapan. Diyos ko, ano ba yan? Unang-una, Joel. Maraming wine drinks baba. Kasi kami Ano to, Joel? Unang-una, Joel. Kung lang na wine, kuya. Unang-una, Joel, pakinggan mo to ng maigi. Ikaw ang balahura. Kasi unang-una, ikaw yung umakyat. Pagkatapos ikaw yung nang hijack ng live. Nakapila pa si DDS Verse at saka si Blackheart. Pagkatapos, ay sasabihin ako mabilis na mabilis lang. And then, you were spitting na, ay hindi binabalahura mo si... Ano binabalahura si Hanilet at saka si Kitty? Hanilet and Kitty are both mistaken. They are starting to become political liability. Anong pambabalahura dyan? Both of them are starting to be political liability. Anong papel ni Hanilet at saka ni Kitty sa political stand ko at sa political advocacy ko? Diyos ko, edi kung kayo nakasentro kay Hanilet at saka kay Kitty yung mga politika ninyo, edi kayo lang yun, huwag niyo akong idamay. Wala silang ambag sa politika ko. Okay? Ngayon, if I say that the two of them are becoming political liability, hindi yun pambabalahura. Huwag kayong epal dyan. O pagkatapos, bakit kayo ganito? Bakit kayo ganito? I'm asking you proof. Asan yung proof ninyo? Bakit ay Diyos ko. bakit ay magbibigyang issue si Baliwang puta. Bakit ay mag-i-issue bigla si Kitty saka si Hanilet? My God. Move on na dyan. Move on na dun sa issue na yan. Issue nilang pag And I am not going to change anything that I said about it. Okay, both of them are mistaken. Pagka mistaken sila, ibig sabihin forever na silang mistaken. No! They can still correct themselves. Oh, ay, gusto niyong umiyak na sinabi ko mali si Hanilet at saka si Kitty? Sila PRRD nga, si Inday nga, yung mga magkakapatid nga they welcome criticisms. Pagkatapos kayo, parang ano, biglang monarchy ito? Hindi po pwedeng i-criticize si Hanilet at saka si Kitty? Tigil-tigilan niyo ako. Diyos ko, hindi makapag-wiwi si Joel. Oo nga, wiwiwi na nga sana ako Tapos bigla ito si Joel. Asan yung ito? Diyos ko. Ewan ko sa'yo, Joel. Pagkatapos, ang example mo pa live ni Hamora. Gusto niya lang ng content bukas Gusto niya lang content bukas para makapag-report kayo. Oh. Ayan, dahil mabait ako, binigyan ko kayo ng enough na content para meron kayong pang chismis bukas. So ayan, dyan na po nagtatapos yung ating pinapanood na video at binigyan ng reaction. So marami pong salamat sa inyong mga viewers natin dyan. So huwag po kalimutan, Jackstasia Reaction TV. Baka naman po, paki-follow na lang po yung aking Facebook page, din yung aking YouTube, paki-subscribe na lang din po. Para po mas marami pa po ang ating bigyan ng reaction. And abangan nyo po yung iba't iba pa nating mga issue tungkol sa ating politika na bibigyan ko ng reaction. So, stay tuned lang po. So, sa ngayon, marami pong salamat sa panonood. So, hanggang sa muli, kita-kits na lang po sa next video. Bye-bye.